Ang misteryosong babae na si Emma Kagehoshi ay nagdala ng isang mahiwagang gamit na kung tawagin ay Fujin. Nililigaw nito ang isip na isang mandirigma upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Si Aira Kirisawa na kababata ni Reka ay nahulog sa kapangyarihan ng Fujin. Hinamon ni Aira si Reka sa isang labanan na naaayon sa kagustuhan ni Emma. Ang mapaghiganting espada ng mandirigma ng tubig. Matatapos na ang palabas. Kaya mabuti pa tapusin mo na ang kanyang paghihirap. Tama! Paalam! Reka! Hindi! Hindi ako pwede sumuko! Hindi ako patatalo sa labanang ito! Nawala ang hangin ko! Lumalakas na ang kapangyarihan ni Reka. Pinalawak ng hangin ang init ng apoy, kaya sabay silang sumabog. Pantay na ang kapangyarihang apoy ni Reka at ang kapangyarihan mo sa hangin. Mas maganda na pala ang laban ngayon! Hindi ka makakatakas! Tikman mo ang kapangyarihan ko! Natalo ang hangin ni Aira sa lakas ng apoy ni Reka! Aira! Sisiguraduhin kong babalik ka sa normal! Aira! Huwag mong itigil ang pag-atake! Ang Fujin ang dahilan! Wasakin ko yan! Alam na niya. Delikado ang Fujin ko! Hindi siya pwedeng makalapit dito! Reka! Ano yun? Napakalakas na hangin. Habang nakikipaglaban siya kay Reka, ay tumitindi rin ang kapangyarihan ni Aira sa hangin. Kahanga-hanga ang kanyang talino. Gumawa siya ng buhawi upang hindi makalapit sa kanyang apoy ni Reka at mapangalagaan ang Fujin. Aira! Tapos na ang laban. Anong ibig mong sabihin? Nadala siya ng kanyang damdamin. Kaya siya nakagawa ng malakas na hangin, subalit hindi niya na kayang kontrolin. Ang buhawing ito ay hindi niya na kayang panghawakan. Labas na ito sa kanyang kakayahan. At pag nagpatuloy pa ito... Ano? Ano mangyayari sa kanya? Sa palagay mo ba ay nakakahinga pa siya? Sa gitna ng napakalakas na buhawing yan? Isa pa, naubos na rin ang kanyang lakas dahil hindi pa siya bihasa sa paggamit ng mapanganib na Fujin. Binibigyan ko siya ng 2 minuto lang. Sinungaling! Teka, sandali Max! May sugat ka pa! Hindi ito ang panahon para alalahanin mo ko, Reka! Si Aira, 2 minuto na lang ang nalalabi para mailigtas ko siya! Hangal! Anong gagawin mo? Kilala mo ko! Wawasakin ko ang pulseras na yon! Gagawin ko lahat kahit ano pa mangyari sa akin! Max!
Masyado siyang pangahas. Isipin mong binangga niya ang lakas ng buhawi? Nagmamadali ba siyang magpakamatay? Ira! May lakas pa siya para tumayo. Hindi ako magpapatalo. Pag namatay ako, sino matitira para magligtas at magtanggol kay Ira? Pero Max, hindi ba... Tama na! Ako magliligtas kay Ira! Yeah! Ang tigas talaga ng ulo mo. Sinabi ko nang hindi niyo kayang wasakin ang buhawi. Imposible yun. Max, lumayo ka! Baka tamaan ka ng apoy ko! Hindi! Hindi ko pwede iwan si Ira! Ira! Pag hindi ka pa tumigil ngayon, mamamatay ka! Sabihin mo, ano ba talaga balak mo, Emma? Susunod ako sa lahat na sasabihin mo. Pakawalan mo lang si Ira. Reka, sandali. Tingnan mo. Yung cap, dinadala. Ba't ganon? Sa gitna ng buhawi, walang hangin. Max, maililigtas natin si Ira. Hindi ba? Ngayon, alam na natin kung paano. Tayo na, Reka! Ready? Get set! Tutulungan ka ng apoy sa kamay ko! Ha! Ira! Nakabalik ka na ba sa normal? Ang bastos-bastos mo naman! Huwag ako sisihin mo! I-shoot mo muna yan. Anong nangyari? Sa akin? Dahil sa Fuji na binigay ng babaeng yan sa likod mo, nawala ka sa iyong sarili. Emma, hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari. Pinag-aaway mo kami. Pero hindi ka mananalo sa amin. Sigurado ako dyan. Hindi mananalo? Mali ka. Sa katunayan, ngayon pa lang ay panalo na ako. Dahil ang inyong talino sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa aking inaasahan. At nang makita kong kakayahan ni na Ira at Max, mas lalo pa akong nasiyahan. Iniisip ko ngayon ang pagsubok na maaari ninyong gawin upang masaksihan ko ang inyong galing. Naku naman, Emma! Hindi mo ba talaga kami tatantanan? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ko makakalimutan! Kinontrol mo ako na parang manika! Tama! Hindi ka na makakatakas ngayon! Tapos ka na ngayon sa amin! Gusto niyo akong patayin? Hindi maaari yun. Alam niyo ba kung bakit? Oo. Dahil ako si Emma Kagehoshi, ang babaeng walang kamatayan. Ha? Buhay pa siya? Gaya ng sinabi ko, Reka, hindi ako maaaring mamatay. Ako ang nagpadala sa iyo sa kasalukuyang panahon gamit ang 400 taong lihim na sining ng Hokage upang mailigtas ko lamang ang iyong buhay. Pagkatapos, isinumpa ko ang pagdaan ng panahon habang ang bawat nilikha ay patuloy na nabubuhay at namamatay. Ako naman ay patuloy na nabubuhay at gumagala sa mundong ito sa bawat paglipas ng panahon hanggang sa dumating nga ang araw nang matagpuan kita. At tayo'y muling nagkita, Reka. Biglang nawala ang galing. Nang mga sandaling yon, hindi nila napansin ang isang nilalang na matagal na nagtatago sa dilim at tahimik na saksi sa naganap na labanan. Of course I was shocked, but Rekka is Rekka. Fuko, we all have our strengths and weaknesses, and Rekka's no different from anyone else. Wow, Yanagi,
You know, I actually think you're pretty level-headed considering everything that's just happened to all of us. Oh, well, thank you. You know what, Unagi? I still have this weird feeling. That power, I don't know, it just felt so right. Like I was supposed to have that power inside of me all along. Anyway, have a good class. I'll see you later this afternoon, okay? Bye. Ha? Si Reka yun ah. Teka, may kailangan ka ba sa akin? Hindi mo pa ako nakikilala. Ang pangalan ko ay Dylan Mikagami. Gusto sana kitang tanungin tungkol sa nangyari kagabi. Anong ibig mong sabihin? Kagabi? Naku, parang awa mo na. Huwag mo ako isusumbong. Hindi ko na uulitin. Hindi ko naman alam na magagalit ang principal natin ng sulatan kong ulo ng kalbong yun eh. Hindi yun, no? Siguro nalaman mo na kinopya ko sa notebook ni Ira yung sagot ko sa homework. Ikaw ang bahala. Kung ayaw mong banggitin ng tungkol dito, sinisiguro ko, maaalala mo ito mamaya. Kala mo kung sino? Sino siya? Paano niya nalaman ng tungkol kagabi? Nasa'yo palang isang mahiwagang sandata ng Hokage, ang Ensui. Makapangyarihan ng sandatang yan dahil kaya nitong pumutol ang kahit ano sa isang iglap lamang. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang ipagkaila pa sa akin. Ginoong Dylan Mikagami. Ha? Kilalang kilala kong buong pagkatao mo. Hindi ba nawalan ka na isang minamahal sa buhay dahil sa mahiwagang sandata na yan? Ang pangalan niya ay Jessica Mikagami at siya ang iyong kapatid. Sino ka? Anong kailangan mo? Ako si Emma Kagehoshi. Maaari bang ikwento mo sa akin kung paano namatay ang iyong nakatatandang kapatid na babae? Matagal nang nangyari yun. Nakalimutan ko na. Sandali. Kahapon ay nasaksihan mo ang paglalaban ni Reka Hanabishi at Ira Kirisawa pero hindi pa sapat ang nakita mo. Kulang pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin alam ang totoong dahilan kung bakit naganap ang mga nangyari kagabi. Alam mo na taglay ni Ira ang isang sandata, ang mahiwagang sandata ng Hokage na kung tawagin ay Fujin. At nakita mo naman kagabi kung paano ito kinukuha ni Reka sa kanya ng sapilitan. Hindi mo ba naisip na magkatulad ang mga pangyayaring ito nung gabing masawi ang iyong kapatid sa kamay ng mga masasamang tao? Tama na. Alam ko naman gusto mo lang na maglabang kaming dalawa ni Reka. Pero hindi ako tumatanggap ng utos kahit kanino pa man. Ano man ang sabihin mo, alam kong nakapagpasya ka na. Lalabanan mo si Reka gamit ang mahiwagang Ensui. Tay, may tanong ako. Totoo ba talaga ang sinabi mo na siya ang nanay ko? Ha? Sabi nang huwag kayong manigarilyo habang gumagawa ng paputok eh! Bakit ba biglang-bigla mo ako tinanong ng ganyan? Aray ko po. Siguro naman walang duda na nanggaling ka sa akin, hindi ba? Ewan ko. Bakit?
Ano yun? Parang pakiramdam ko may nakatingin sa atin dito sa loob. Guni-guni mo lang yun. Sino naman magkaka-interest sa dalawang poging lalaki sa bahay na ito? Mabuti pa, ibili mo na lang ako ng sigarilyo nang may pakinabang ka naman dyan. O sige, ang tatay talaga oh. Ako yata ang may diferensya eh. Hindi maalis sa isip ko yung sinabi ng babae. Teka. Sigurado akong may sumusunod sa akin. Pero sino? Naiinis na ako sa'yo ha. Ano ba talaga gusto mo? Kanina ka pa buntot ng buntot sa akin eh. Kung away ang gusto mo, sabihin mo lang. Hindi kita uurungan. Sige, alam ko namang hindi ka mananalo sa akin dahil puro ka lang yabang. Anong sabi mo? Malakas nga siya. Ang mabuti pa, sagutin mo na lang ang itatanong ko sa'yo. Kilala mo ba kung sino ang pumatay sa babaeng ito? Prinsesa. Kung ganun, kilala mo pala ang babaeng ito. Hindi. Nabigla lang ako dahil yung babae sa larawan ay kamukha ng prinsesa ko. Sabihin mo na! Huwag ka nang magkunwari pa sa akin. Nasaan ang mga kasama mong pumatay sa kapatid ko? Nasaan? Pwede ba, bago mo ako pagbintangan ng kung ano-ano dyan, bawiin mo muna yung sinabi mo. Sinabi mo na hindi ako mananalo sa'yo. Bawiin mo. Hanggat maaari, pinipigilan ko sarili ko na gamitin ito. Pero mukhang pinipilit mo ako. Ano yun? Ha? Ang ensui, ang sandata ko at kayamanan. Ate Jessica! Ate Jessica! Dylan, tanggapin mo. Ano to? Ito ang kayamanan ng ating angkan. Yan din ang gusto nilang makuha ng sapilitan. Ipagtatanggol ka niyan sa lahat ng oras. Dylan, mag-iingat ka. Ate Jessica! Ito ang ensui. May kapangyarihang kontrolin ng tubig. Pero sinisiguro kong hindi mo ito makukuha sa akin! Tumigil ka na! Ha! Ah! Ah! Ang apoy ko, nawala. Namamatay ang apoy sa tubig. Kahit sino, alam yan. May nangyayari kay Reka. Gusto siyang saktan ng isang lalaki. Siguro naman ngayon, alam mo na kung ano pagkakaiba natin. Alam ko na. Pero hindi pa rin tapos ang laban natin. Tapos na! Baliwala sa akin ang kapangyarihan mo. Naririnig kong boses ni Reka. May masamang nangyayari sa kanya. Kailangan ko siya makita. Sige na, magsabi ka na ng totoo. Sabihin mo na kung sino yung mga lalaking pumatay sa kapatid ko. Hindi ko alam. Pag nagpatuloy ka pa sa pagkukunwari, tatapusin na kita. Pinapangako ko yan. Hindi mo ba ako narinig? Hindi ko alam! Tapos ka na! Wag! Dylan? Ate,